The group who appeared at the NBI kahapon to comply with subpoenas claims to have acted as bagmen for former Representative Saldico. Topacio argued that the joint affidavit should be enough. Kita ninyo? Naka-script talaga na. Naging deadline kayo nilang pumayag. Ang nangyari naman doon, one-on-one silang nagbigay ng personal circumstances nila, pangalan nila, address nila. Pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Ang suggestion nga namin, magsulat sila. Ay, request namin. Galit ang mga tao. Isang taon na silang galit. Hindi huhupa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Sagot niya, tinanong kahapon. Sagot ni Claire Castro, gaano karaming tao ang galit? Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, kamusta kayo? Planong one-on-one interview ng NBI sa 18 ex-Marines maring tinutulan ni Topacio at Defensor. Former lawmaker Mike Defensor and lawyer Ferdinand Topacio criticized the NBI for requiring individual interviews with 18 self-proclaimed former Marines. Bakit kontra sila? Kung totoo ang sinasabi ng mga Marines, hindi sila tututol na ma-interview isa-isa. Doon kasi matitest mga kababayan kung talaga pari-parehas ang kwento nila. Kahit magkakaiba yung interview. Magkakaiwala yung interview. Pero kung ayaw mo, malinaw ang ibig sabihin. Ayaw mong magkamali kasi based sa script. Yung script kasi masisira. Masisira yung script. Siguradong mahuhuli. The group who appeared at the NBI kahapon to comply with subpoenas claims to have acted as bagmen for former Representative Saldico. Topacio argued that the joint affidavit should be enough. Kita ninyo? Naka-script talaga na. Dapat sabay-sabay lang sila. And argued that the joint affidavit daw enough and called the isolated questioning a tactic to scare the witnesses. Bakit man scare the witnesses? Nandun kayo. Pwede naman na, halimbawa, pasok muna sa isang room, pero nasa labas yung iba. Isa-isa papasok doon para tanungin individual. Bakit hindi sila pumayag? Scare natatakot kayo, the witnesses. Natatakot sila kasi, natatakot silang mabuking. Yan ang totoo niya. To scare the witnesses. Napakababaw, mga kababayan, pero mabubuking at mabubuking sila. Very suspicious po ito. Kayo ang very suspicious at very alarming itong ginagawa nila na isusubtena nila, i-interview nila isa-isa. Kita ninyo? Anong problema ang interview isa-isa? Interview lang. Sabi ninyo, brave Marines, interview pa lang, natakot na. Malinaw na propaganda ang ginagawa nila. Nagpa-picture, may naka-uniform silang t-shirt. Hindi uniform ng Marines, kundi nagsuot ng black at may mga sulat-sulat. Iwan ko kung nakasulat doon. Lahat naka-black. Siguro yung propaganda nila. Nagpa-picture, hawak yung bandila for the Philippines daw, para sa bansang Pilipinas. Malinaw na propaganda po. Very suspicious po ito at very alarming itong ginagawa nila na isusubpin nila, interview nila isa-isa. This is a form of harassment. Interview, harassment. Ini-interview lang. Harassment na sa inyo talaga. So may bago na sila na definition ng interview. Harassment na. Ini-interview lang. Tinatanong lang. Harassment na. Intimidation in intents to send at chilling effect. Ganon sila katindi. Parang si His Escudero. Yung forthwith na ang kahulugan, agad-agad, immediately, naging 6 months, hasta naging, wala na, binaon na yung impeachment, archive. Ito naman si Topacio. Interview, ang meaning niya, harassment na. Ini-interview lang. At paano maharas yun? Nandun kayo. Papapasokin lang sa room na hindi kayo kasama at yung ibang mga para matest ang credibility, matest kung talagang nagsasabi ng totoo. Kasi, kung nagsasabi ka ng totoo, consistent ka dapat.
at tugma sa kwento ng bawat isa. Kasi sabi ninyo, magkakasama kayo. Sama-sama kayo nag-deliver. So, pag tinanong ka ng mga detalye, siguradong consistent ka. Pag sinabing dineliver sa SM, sang SM? Ayan, ano yan? SM, SM Aura, halimbawa. Lahat sila magsasabi, oo, magkasama kami. Di ba niya magkasama kayo? SM Aura. Oo, saan doon parte? Dito niya sa parking. Pwede daw i-describe mo. I-describe ko yan. Kung magkasama talaga kayo, parehas ang kwento ninyo. Kahit halimbawa, 5 kayo magkasama. Pare-parehas ang kwento ninyo kasi magkakasama nga kayo. Pero kung tinanong ka, saan diniliver? Sa isima niya. Saan doon? Sabi ng isa, doon sa Jollibee. Sabi naman ng isa ng kasama, ay hindi niya sa park. O yun, booking. Sa parkingan niya. Ay hindi niya. Mahuhuli sa bibig kasi napakalinaw mga kababayan. That is part of the strategy ni Topacio at ni Mike Defensor na akala nila maniniwala sa kanila yung publiko. Paano maniwala? Doon pa lang sa defense nila napaka-weak, napakahalatado, napakahina at malabo. Nasasabihin nila intimidation, tinatakot, tinaharas. Kasama nga kayo. Nandun kayo. In-invite lang sa kwarto. Kung inaras, in-intimidate, tinakot, di paglabas, kikwento yon, tinakotan niya ako, dinibdibanan niya ako para piliti. Interview lang, natakot na kayo. Kaya pumayag na si Ping Lacson, mga kababayan. May kondisyon lang si Ping. Pirmahan muna niya ninyo ito, yung unang report. Payag na ako. And I tell you, mga kababayan, itong investigation ng Senado will become a trap para sa kanila. Doon sila masisilo. Akala nila, magagamit nila, papayag doon si Ping Lacson, paikutin ninyo. Akala nila, magagamit nila bilang stage for propaganda yung Senado. Yun ang pinupos ni Amy Marcos at saka ni Marcoleta. Makikita ninyo, doon mismo madudurog ang kanilang kasinungalingan. Siyempre, cross-examine sila. Sa pagtatanong pa lang ni Ping Lacson, veteran investigator, bagsak na yan sigurado. And later on, sa tingin natin, matutulad kay Gutesa. After na mag-execute ng affidavit at basahin, sunod na hearing niyan, hindi na magpapakita kasi booking. Kasi ang intensyon nila po, gatungan lang yung damdamin ng mga tao. Gustong bilugin yung isipan natin para mag-alsa, destabilization. Several attempts na kasi yung ginawa nila, nagatungan yung publiko para iluklok si Sara. They failed miserably. Kasi nga alam ng tao, gawa-gawa lang nila. At alam naman ng tao, pag mula sa kampo ng mga Duterte, polluted source. Alam mong mga sinungaling, wala ka talagang dapat paniwalaan sa kanila kasi kada buka ng bibig nila, masasama ang loob nga eh. Sinungaling. Kada buka ng bibig, magduda ka na. Puro budol. Parang itong mga maniwala ka dyan, itong mga DDS dito na, Sunshine Mall. Idiot. Idiot. Ako idiot. Ito yung interview, mga kababayan. Kapag naging one-on-one na Kay Director Matibag ng NBI, Attorney Matibag, pakinggan natin. At yun nga yung naging deadline kayo nilang pumayag. Ang nangyari na one-on-one silang nagbigay ng personal circumstances nila. Pangalan nila, address nila. Pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Ang suggestion nga namin, magsulat sila. Ay, request namin, magsulat sila ng salaysay nila based on their personal recollection. Kasi doon natin maghihimay eh. Tignan nyo, Correct. wala na po mga dates, walang specific. Na dapat today yun sana. Sana today. Pero nagre-request sila, humingi silang time, we'll give it to them. At tama po na malinaw sa suplina ng walang Humingi ng time. Ayaw nilang gawin. Humingi ng time. Bakit humingi ng time? Para magbuo ng script ulit. I-rehearse ulit nila yung kasinungalingan. Kahit anong rehearse mo ng kasinungalingan, mabubuking pag hindi totoo ang kwento mo. Doon pa lang, kung totoo ang sinasabi mo, impronto, maisasaysay mo. Lalo pa ito, delivery ng limpak-limpak, hindi mo marirecall. Nag-deliver ka ng limpak-limpak na salapi. Alam po ninyo, itong kwento nilang 805 billion pesos na binilang nila, doon pa lang, magduda ka na, paano mo binilang ang may counting machine ka? I-present mo nga sa amin kung saan yung counting machine ninyo. Di ba?
Yung nakita natin, hindi man counting machine, kundi yung pangloto, kaldero. Nakita ko niya, yung laman, 50 million. Paano mong nalaman na 50 million kasama ka sa nagbilang? Di ba? Puro kwento. Kaya ayaw nila ma-interview yung separate. Pinapasulat sa kanila. Doon mismo. Ayaw pumayag nito, Pasyo. Isulatan niya ninyo. Separately isulat ninyo. Doon matitest, tama si Atty. Matiba. Doon matitest kung magtutugma yung sinulat mo, tapos sinulat ng isa. Pag hindi magkatugma, ibig sabihin nagsisinungaling kayo. Yun ang malinaw doon. Ayaw nilang gawin. Kasi nga, mabubuking sila. Wala. Nakalagay dito verification and validation based on the joint affidavit dated February 29. Sir, dapat pagbalik nila, may bago na silang abogado dahil iniimbestigahan din si Attorney Baligod. Ang suggestion ko, dapat they be represented ng lawyer based on this kasi si Atty. Baligod is also subject of this inquiry. Pero we will exercise leniency also kung yung 18 siya yung lawyer yan doon. Pero when we ask question, just like anyway, personal recollection niya. Sir, We will allow it. Correct. We will exercise maximum tolerance. Pang naging 1-1. They will exercise maximum tolerance. So, pinagbigyan sila. Sige niya, ayaw ninyo ngayon. Kailan ninyo gusto magsabi ng kasinungalingan? March 17, babalik sila. Mahuhuli at mahuhuli ang isda, mga kababayan, sa bibig. Tapos, ang mga argumento ng mga mangmang na mga DDS. Bakit daw? Ang itinuturo, si Bongbong, si Martin, yung inaakusahan. Yun dapat ang imbestigahan. Bakit daw yung mga nag-akusa, yung mga witnesses, yung iniimbestigahan? Alangan man po. Basta na lang maniwala sa mga kwento nila. Inapakalinaw, yung ating Pangulo at si Martin Romualdez, target ng walang pakundangang paninira. Ever since, target ng paninira. Noon pang panahon, pamilya niya inaakusa ng pagnanakaw, kinasuhan ng pagnanakaw, ill-gotten, etc. Ano nangyari? Nabilog yung isipan ng mga tao until today na magnanakaw yung Marcos. Na ipakulong? Hindi. Kasi nang inexamine yung mga dokumento, akusasyon, mahina yung mga ebidensya. So ano nangyari? Sa mga ill-gotten wealth cases at akusasyon ng pagnanakaw, lahat na ibasura. Puro kwento. Pagkatapos, maniniwala lang sa kwento ninyo na 805 billion peso. Na ito si Sara, pakinggan ninyo. Kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon. Interview ni Banat Day. Kasi wala naman yan sa listahan ng Ulitin natin. Anong magiging solusyon ninyo kung sakaling kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Wala daw sa script. Kasi wala naman yan sa listahan ng Wala siyang may sagot kung ano ang solusyon niya sa issue ng korupsyon. Gumanon siya. Kasi niya, wala naman yan sa lista ng tanong. So, kailangan pala, nasa lista lang ng tanong. Pag hindi nasa lista ng tanong, wala siyang sagot. Sabi ni Sara Duterte, pakita ko sa inyo. Galit ang mga tao. Isang taon na silang galit. Hindi huhupa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Sagot niya, tinanong kahapon. Sagot ni Claire Castro, gaano karaming tao ang galit? Kinestyon ni Press Officer Yossi Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga Pilipino sa pag-aresto at pagkakulong kay dating Pangulong Digong sa International Criminal Court. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naakusahan at nilitis. Paliwanag pa ni Castro, hudyat ang pagpadala kay Duterte sa The Hague, Netherlands upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng drug war at maging ang dating Pangulo. Binibigyan siya, sabi nga natin. Pasalamat siya. Kasi
binibigyan siya ng pagkakataon na ma-defend yung kanyang sarili, due process. Pero yung biktima ng crimes against humanity, wala na. Hindi nabigyan ng pagkakataon na ma-defend nila yung kanilang sarili sa korte. Wala na, sentensyado na, death penalty. So walang rason na magalit si Sarah. Dapat may karapatan na magalit po yung mga victims ng AJK. Yun ang malinaw po. Ngayon, sabi ni Larry Gadon, pakinggan natin si Larry Gadon. Umandar na naman ang hallucination ni BP Sara, sabi ni Gadon. Inaamon ko niya, kung talagang marami ang galit, mag-people power niya kayo. Diyan sa EDSA. BP Sara at sinasabi niya, umandar na naman ang hallucination nitong si BP Sara at sinasabi niya, isang taon ng galit ang mga Pilipino sa pag-kidnap daw at pagkakulong ng kanyang ama. O, asan? Asan ang galit? Ha? Magtawag ka, hinahamon kita ngayon na BP Sara, magtawag ka ngayon ng rally niya sa EDSA, tawagin mo ang lahat ng mga galit na Pilipino. Tingnan natin kung merong pagkakampi sa'yo. O sige na, magtawag ka ngayon para malaman natin na ang sinasabi mo yan ay isang katang-isip lamang sa'yo. Hallucination sa'yo yan. Galit ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon ay abala sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi nila iniintindi yung pagkakulong ng tatay mo. O, hindi naman siya inosente. O, di ba? O, magtawag ka ngayon ng rally, hinahamon kita. Napakalakas din ng ilusyon ni BP Sara na magdeklara agad ng planong pagtakbo ng 2028 bilang presidente. Habang ang lahat ay abala sa pagharap sa hamon ng buhay at sa lahat ng mga tinatahak ng mga problema sa buhay, ay abala naman si Sara sa pagdeklara ng kanyang pagka-presidente sa 2028 at napakataas pa ng kanilang palagay sa kanilang sarili na number 1 daw siya, na siya ang pinakamalakas na kandidato. Ha? Asan? Hindi ka iboboto ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano sa buong Pilipinas kasi gusto mo ipatapon ang bangkay ni President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Gusto mong ipapatay si BBM, gusto mong ipapatay si Lisa, gusto mong ipapatay si Martin. Paano ka naman iboboto? Ngayon, ito naman mga dilawan at piklawan, hindi ka rin nila iboboto sapagkat meron silang kandidatong sarili nila. Andyan si Madam Lenny, andyan si Kiko, andyan si Bam, andyan si Coco Pimentel, andyan si Risa Hontiveros. Bakit ka naman nila iboboto? Ang Philippine politics is divided only to two major camps, Marcos and Aquino. So either dyan lang ang mananalo. Kaya lang nanalo yung tatay mo noong 2016. Correct. Kasi dinala siya ng Marcos. Correct. Kaya ganon. Ngayon, saan ka pupulot ng boto? Yung naman mga leftist, ay ayaw na ayaw rin sa'yo dahil galit sila sa'yo. Ngayon, sino asahan mo? Yung INC. Bakit? Ha? Ang INC, iboboto ka niyan, dadaling ka niyan, pag nakita nila na ikaw talaga yung pinakamalakas, pero kung Correct. hindi, siyempre, hindi ka rin nila dadalhin. Ngayon, yung ibang mga partido, hindi ka rin. Yan ang style po ng INC. Para hindi sila napapahiya, nagpapaserve muna sila. Kung sino yung winnable, sumasakay sila. Kaya karamihan sa in-endorse nila, nananalo. Bakit? Sumasakay sila kung sino yung panalo. Pero ilan lang naman sila. Hindi mag 1 million ng INC po ang mga botante. Members nila, sabi, mga 5 million. Members nila. Pero yung botante, mga 1 million man lang. So yan ang mga DDS po. Kaya yung boto ni Sara, 32 million. 31 million, Marcos supporters. Kasama doon ako sa 32 million. Kaya nga hindi sila, inahamon ni Gadon, hindi sila makapaglunsad ng people power. Kasi wala troll power mayroon sila dito. Yung mga trolls na dito. O ano kayo ngayon? Porque ito mga bashers natin dito, ba't hindi kayo mag-people power? Mag-people power kayo kung talagang maraming galit. Puro lang dito, makina, troll, funded by China. Wala man aktual na mga sumusuporta po. Lahat lang sa social media. Tingnan ninyo yung weekly parali nila doon sa mga vloggers lang. Sila, nagsawa na nga. Yung every Friday, mag-init na naman ito. Yung mga DDS. Magagalit na naman ang todo kay Yossi Castro. Yan, pakinggan natin yung press briefing niya kahapon.
Good afternoon, ma'am. Ma'am, may we know kung naibigay o kailan po ibibigay yung letter certifying urgent yung measure giving emergency powers to the President to suspend oil excise tax? Okay, na sagot na po ito ni Pangulo Marcos Jr. doon sa kapihan, pero ang sabi po niya, kapag ka po nandyan na po ang committee reports ng dalawang Kongreso, yung Senate at saka yung lower house or House of Representatives, doon lamang po magbibigay po ng certificate of urgency. Aasahan po talaga na magbibigay po at papadala po ang Pangulo ng certificate of urgency. Ma'am, kasi yung sa House, napasa na nila yung bill on second reading kahapon. Nabasa po kaya ni Pangulo yung version ng House and is he satisfied with that version? Sa ngayon po ay hindi pa po ipinapaalam sa atin kung naibigay na po ang copy nito. At hinihintay po natin na maging final po yung ibibigay nilang committee reports. At doon lamang po, yes, at doon lamang po action ng ating Pangulo. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanin niyo muna, Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, ng 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulo Marcos Jr. Unity sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya. Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022, at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang informasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayong tinatawag na non-peasants, mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla. Good afternoon, ma'am. Yes ko lang po, may plan po ba ang government umutang sa mga international lending institutions to fund the Middle East crisis response ng government? Sa ngayon po ay wala pong napabanggit patungkol po dyan. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang bala. Bali sufficient po yung funds ng government for... Yes po, sa ngayon po ay hindi pa po napag-iisipan kung uutang po. Tapos on another topic po, may budget po bang na-allocate yung government para po dun sa ongoing bid ng Pilipinas para dun sa United Nations Security Council seat po? Meron po, ayon po yan sa 2026 GAA po natin. Meron pong budget. Bali, magkano po kayo? Opo, binanggit po sa akin ni Secretary Tess, hindi ko lang po naisulat dito, mga 20 plus. Ano sabi ni Jose Castro? Breach of public trust. Alam niya na pala. Sabi ko nga kahapon, mga kababayan, kung 2022 alam na niya, malamang panahon pa ng kanyang tatay kasi 2022, half ng 2022, so yung tatay pa niya yung presidente. Di ba? May yung eleksyon. Pero ang ating Pangulong Bongbong nag-assume June 30. Siyempre, nasa preparation pa lang. So may obligasyon yung kanyang tatay. Alam niya na pala na magkakagira 2022. Bakit hindi niya sinabi sa kanyang tatay para first half ng 2022 nakapag-ready na?
At nung manalo sila, kumandidato siya, nasa unit team siya. Di ba? Inapuan pa siya as deputy secretary. Hindi man siya nagsasalita. Magkasundo pa sila. Hindi man niya sinasabi. Kaya tama si Yossi Castro, breach of public trust. Makasarili kasi siya eh. Ang gusto niya kasi, siya yung umupo para yung lahat ng mga naisip niya, magawa niya. Di kung gusto niya sana na umupo bilang presidente, tumakbo siya, pangulo, hindi vice presidente. Kaya nga yung mga sinasabi niya na ang dali-daling magpadala ng eroplano para evacuate yung mga OFW sa Middle East. Vice presidente siya. Bakit hindi niya nalang gawin para magpabida siya? Gawin na lang niya. May pondo naman yung Office of the Vice President. Kung may pera, bakit walang tulong? Sinong sabi sa inyong walang tulong? Pakinggan natin uli ang sinasabi ni Yossi Castro kung walang tulong. Sige, pakinig kasi ninyo kay Sara na sinungaling. Makinig kayo sa gobyerno kasi sila yung tumutulong, hindi man si Sara. Si Sara, sige man lang ang panira. Ano-ano ang mga pinagsasabi. O ito, ituloy natin yung press briefing para malaman ninyo kung may tulong o wala. Million pesos. Ibibigay ko po yung pinakadetalye. Hindi ko po na sulat sa aking note. Pero nabanggit na po sa akin ni Secretary Pence. I-ask ko na lang po kung saan po kaya gagamitin po yung fund na yun. Sa pangangampanya. In what manner po? It will be used to speak with other countries or will it be ano po? Saan po? Sa lahat ng klase ng pangangampanya para po maipakita ng ating Pangulo na tayo po ay interesado na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment ko dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya. Gaano karaming tao ang galit? Correct. Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayo masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, Nagbubunyi. hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga taong, sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bomborado. Yusek, good afternoon. Yusek, nagkaroon ng meeting si Pangulong Marcos with US defense officials sa New York. Napag-usapan po ba ang labanan sa Middle East at ano po yung agenda ng meeting? Sa ating pong pagkakaalam, ang naibahagi sa atin ay hindi naman po napag-usapan ang tungkol sa Middle East, kundi pati po ang napag-usapan lang po ay yung pagpapalakas ng Philippines-United States Defense Partnership. At pinag-usapan din po ang mga naka-schedule na balikatan at ang commitment po sa Mutual Defense Treaty.
patungkol po sa Middle East ay hindi po na ibahagi sa atin kung ito po yung napag-usapan nila. Follow-up, Yusek. May bagong commitment po ba ang US pagdating po sa security support sa Pilipinas? Ganun pa rin po, nanatili po na dapat nilang panatilihin at palakasin pa rin po ang Philippines and US Defense Partnership sa pamamagitan din po ng Mutual Defense Treaty. Follow-up question mula kay Crystal Nadalo. Jusek, sa Middle East issue rin po, naglabas po yung FBI ng warning about a possible Iran retaliation on Californian targets. Knowing na marami pong mga Filipino rin ang nasa California, how serious po itong threat na to or itong warning na to na posibleng atakihin din po itong California? Kapag may ganyan po ng mga impormasyon, kailangan din po talaga maghanda ang ating bansa para sa ating mga kababayan. At hindi po ito pwedeng isawalang bahala o tulugan. Kailangan po na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Last question mula kay Ivy Reyes, Billionario. Yusek, on the first year of Duterte's arrest yesterday, Kong Pulong Duterte said it will forever be remembered as the day that the administration chose, quote, political vengeance over gratitude. Si Duterte raw po kasi yung nagpalibing kay late President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at yung goodwill daw po ng Duterte family ay sinuklian sa pag-aresto sa kanilang ama. Ang pagpapalibing po ng labi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay ito naman po ay naaayon sa batas at nagkaroon din po ng desisyon ang Supreme Court dito. At naibalita na rin po natin before na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte patungkol po dito. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. So, muli, yun ang gusto nila. Nagpapasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa ginawang kasi ito. pinalibing yung tatay. Pagtakpan na yung mga kriminal. May ganun. At wala naman Tama po ba yun? nalalabag na batas. Yun naman po. Yusek, follow-up lang po. Are we expecting a change in leadership in the tourism Patronage department? politics po ang Secretary Castro. sinusulong nila. Malamang bukas ay meron po tayong announcement. So is that confirmation that there will be a change in leadership? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Magbibigay kami ng announcement tomorrow. Is this Sumakit ang ulo. Yusek, follow-up ko last. Is this trade diplomat Dita Angara replacing Secretary Frasco? Hindi po ako makapagbibigay ng anumang detalye sa ngayon. Hindi pa po ibinibigay sa akin ng papel kung mayroon man. Kapag mayroon ng ibinaba na anumang anunsyo, ibibigay ko po agad sa inyo. Kahit po tayo ay work from home tomorrow. So may Work from home. 4-day work week na kasi po. Yusek, normally, dalawang beses na dininay ito, ngayon hindi nyo dininay. So what does that mean? Meron na ba ako inamin? Kaya nga, Wala pa ako inamin. Ang sabi ko, kung may darating na papel, ibibigay ko sa inyo ang anunsyo bukas. So kung walang papel, wala ko i-announce. So Yusek, confirm lang po namin, does Secretary Frasco still enjoy the trust and confidence of the President? Sa ngayon po, opo. Makaulugan yung ngiti ni Yossi Castro. Katrina Domingo. Tanggal na si ano? Clarifying. Si Frasco, Tourism Secretary. Pinalitan na. Yes. It was very professional. Anyway, Wala man kasi wala mang significant achievement. Basing from Alexis's question, before Puro when man lang asked about picture yung niya, potential pinopromote niya, yung cabinet sarili changes, niya. you would immediately respond saying na he or she enjoys the confidence and trust of the President. Now there seems to be a shift in terms of the directness of the answer. Oh, really? Yes, there is. What prompts that indirect answer right now? Why is there a change in terms of the tone and the, as mentioned, directness
of your answer? Why is there a seeming hesitance on your part? No, there's none. Even before, I will always say, as of this date o as we speak, walang balasahan. So ngayon tinatanong niyo sa akin kung may balasahan, sa ngayon, wala pa. Bukas, kung may ibibigay sa ating papel, maaari ako mag-anunsyo. Ma'am, pero naka 4-day work week na lang kayo. Yes. So bukas po, Work from home kami. so wala hong manunumpa bukas sa palasyo kasi sarado ho, di ba? Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Let us just wait. No, Yusek, sorry. Without naming names, can we at least confirm that the tourism portfolio will be led by another person tomorrow? Wala pa nga po ako masabi. Hindi ko po pwedeng maunahan kung ano magiging anunsyo ng Pangulo. So, hintayin na lang po natin. Mamaya, baka meron. Tingnan natin. Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Let us see. Okay? Wala nang tanong? Para lagi niyo akong hinahanap. Nanap niyo ba siya ng ilang araw? Okay? Balik sa'yo, Yusek. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang pasanin ng mga tsuper at magsasaka, mamimigay ng 5,000 pisong cash assistance ang DSWD sa mga kwalipikadong driver. Ito ang tiniyak kahapon ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa isinagawang press briefing sa Malacanang. Anya, malinaw ang utos ng Pangulo. Ang tulungan ang ating mga kababayan na direktang apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD, unang mabibigyan ng cash aid ang mga tricycle driver mula Metro Manila ngayong March 17. Ayon sa kalihim, nilalakad na rin ng ahensya ang pamimigay ng cash assistance sa mga driver ng jeep, PNDS at iba pang sektor sa oras na makuha nila ang buong listahan ng mga benepisyaryo. Pinadali na rin ng ahensya ang pag-aabot ng tulong. Kung noon ay voucher o cards, ngayon ay cash ang matatanggap ng mga benepisyaryo para malaya silang makakapagpasya kung saan ito gagamitin at kung saan angkop ang pera. Tiniyak naman ni Secretary Gatchalian na sapat ang pondo ng pamahalaan para sa pamimigay na tulong pinansyal Sapat ang bilang pondo. bahagi ng whole of government at whole of society Sabi approach ninyo, wala ng para kwarta. alalayan ng ating mga kababayan. Sa kabilang dako naman ay pinaplano ng Department of Agriculture na dagdagan ang budget ng fuel subsidy program kita mo na, para sa mga maraming pera ang kwalipikadong gobyerno. magsasaka at mangingisda. Layunin ng hakbang na ito na pag-aanin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaaring gamitin ang Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk para makatulong sa ating mga apektadong kababayan. Ang nasabing pondo ay nakalaan para sa mga kalamidad, ngunit ngayon sa ahensya ngayon ay maaaring gamitin sa oras ng pangangailangan gaya ng mga pangyari ngayon. Sa tulong ng fuel subsidy program ng DA, makakatanggap ng 5,000 piso ang mga kwalipikadong magsasaka at sa 3,000 piso naman para sa mga mangisda. Ayon sa BIFAR, maaari nang magsimula ang pag-release ng subsidy sa susunod na linggo. Next week na. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Naging produktibo at makasaysayan ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa New York. Mahigit sa 2,000 job opportunities ang bitbit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas matapos ang kanyang working visit sa Estados Unidos. Very good. Ngunit di nakasaysayan ang Pangulo bilang isa sa mga leader ng Pilipinas na nakapag-address sa United Nations. Hindi lang isa, kundi 2 beses. Una rito ay ang address para sa 70th session of the Commission on the Status of Women, kung saan tinalakay ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas sa mga hakbang na mag-aangat sa kapakanan ng mga kababaihan. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr.
at UN Secretary General Antonio Guterres, kung saan pinuri ang Pangulo sa kanyang husay sa pagpapanatili ng peace and order sa Pilipinas. Very good. Kasunod nito, nakapagpulong ang Pangulo sa Medical Glove Company LLC upang talakayin ang kanilang planong pagtatayo ng manufacturing facility sa Pilipinas. O, di ba? Bahagi rin ng working visit ng Pangulo sa New York, ang meeting kasama si JP Morgan Chase and Company President Jamie Dimon, kung saan nakapag-usap ang pagpapatatag sa financial and investment partnership dito sa bansa. Sa pangalawang araw, nagbigay din ang Pangulo ng special address sa General Assembly ng United Nations. Bahagi ito ng kampanya ng Pilipinas upang maipanalo ang Pilipinas ang kandidatura para sa isang non-permanent post sa UN Security Council mula 2027 hanggang 2028. Mahalaga ang posisyon na ito upang maiangat ang antas ng Pilipinas sa global security, pagkilala sa international law at pagsilbing boses sa Indo-Pacific region at iba pang developing countries. Magpapalakas din ito sa soberanya ng Pilipinas, pagprotekta sa interes ng mga OFW at pag-angat sa papel ng bansa sa leader ng United Nations para sa mahalagang papel ng Pilipinas sa Security Council. Trabaho, aksyon, hindi bakasyon para sa mga Pilipino at para sa bagong Pilipinas. Trabaho, action, hindi bakasyon. Kaya galit na galit mga DDS kaya no. Kayo si Castro laging may patama. Pagkatapos si Sara laging may sinasabi, laging may puna. As if hindi alam natin na lagi siyang bakasyon at wala mang ginagawa. Sige lang ang kobra ng sweldo. Ano na mga DDS, huwag mag-avail ng 5,000 na. Kasi sabi ninyo wala ng pera ang gobyerno. Lang mag-avail. Huwag kayong mag-avail ng subsidy. Release agad. Next week, release agad. Kaya, kasi ang problema ninyo, lagi kayong nakikinig sa mga paninira ng mga DDS. Makinig kayo sa palasyo. Official announcement. Kaya yung ginagawa ko po everyday, yung mga press briefing po ni Yossi Castro, nire-replay ko po dito para makatulong sa pag-disseminate ng tamang impormasyon. Kasi yan na nakikita ninyo, ang hilig ninyo kasi manood doon sa mga DDS vloggers na puro fake news. Puro kasinungalingan. Kaya siyempre, punong-puno yung araw ninyo ng kasinungalingan. Hindi na ninyo alam kung anong ginagawa ng ating gobyerno. Unang-una, ayaw kasi ninyong makinig. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga
inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.